May kasabihan na, sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Pero may mas mahalagang tanong. Paano kung ang taong tinatawag mong kaibigan ay hindi talaga kakampi? Maraming tao ang nasasaktan hindi dahil sa kanilang mga kaaway, kundi dahil sa mga taong pinagkatiwalaan nila ng sobra. Kapag bata pa tayo, tinuturuan tayong magtiwala sa mga kaibigan. At tama naman yon, pero habang tumatanda ka, mapapansin mong hindi lahat ng taong mabait sa'yo ay may magandang intensyon para sa'yo. May mga taong masaya kapag magkapantay kayo, pero nagiging tahimik kapag nagsisimula kang umangat. May mga taong susuporta sa pangarap mo sa harap mo, pero kapag nakatalikod ka na, sila rin ang unang magdududa kung kaya mo ba talaga. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil tao sila. At ang tao ay may inggit, insecurities at sariling interes. Isa ito sa mga pinakamahirap tanggapin sa buhay. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay gustong makita kang magtagumpay, kaya delikado ang sobrang pagtitiwala. Kapag masyado kang bukas sa lahat ng plano mo, minsan nawawala ang iyong kalamangan. Isipin mo ito, may negosyo kang gustong simulan, excited ka, kaya ikinuwento mo agad sa lahat ng kaibigan mo. Pagkatapos ng ilang linggo, wala ka ng gana. Bakit? Dahil nakatanggap ka ng napakaraming opinyon. Mahirap yan, hindi yan kikita. Sigurado ka ba? Unti-unting namatay ang apoy na dati mong nararamdaman. Hindi nila sinadya, pero naapektuhan ka pa rin. Minsan, ang sobrang pag-share ng plano ay parang pagbibigay ng manibela ng buhay mo sa ibang tao. Kaya may mga bagay na mas mabuting tahimik munang binubuo. Hindi lahat ng plano ay kailangang ipahayag. Hindi lahat ng laban ay kailangang i-broadcast. At hindi lahat ng kaibigan ay kailangang malaman ang bawat detalye ng buhay mo. May isa pang panganib. Kapag sobrang nagtitiwala ka, nagiging kampante ka. Iniisip mong hindi ka nila kayang saktan. Hindi ka nag-iingat sa mga sinasabi mo. Hindi ka nag-iingat sa mga impormasyong ibinibigay mo. At kapag nagbago ang sitwasyon, ang mga bagay na ibinahagi mo noon ay maaaring magamit laban sa iyo. Hindi ito paranoia. Hindi rin ito pagiging antisocial. Ito ay pagiging maingat. May malaking pagkakaiba ang pagiging mabait at pagiging madaling gamitin. May malaking pagkakaiba ang pagtitiwala at pagiging bulag. Ang matalinong tao ay marunong makisama, pero marunong din siyang magtakda ng boundaries. Hindi niya ibinibigay agad ang buong tiwala. Hinahayaan niyang panahon ang magsalita. Hinahayaan niyang aksyon ang magpatunay. Dahil sa dulo, ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng tawanan. Nasusukat sila kapag ikaw ay nasa ilalim at lalo na kapag ikaw ay nasa taas. Sino ang nanatili? Sino ang natuwa sa tagumpay mo? Sino ang hindi nagbago kahit nagbago ang sitwasyon mo? Iyon ang mga taong dapat mong pahalagahan. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang maging mapaghinala sa lahat, pero huwag mo ring ibigay agad ang buong tiwala sa kahit sino. Ang tiwala ay parang salamin, matagal buuin, mabilis basagin. At minsan, kahit maibalik pa, hindi na ito katulad ng dati. Piliin mong mabuti kung sino ang bibigyan mo ng access sa iyong mga pangarap, plano at kahinaan. Dahil hindi lahat ng kaibigan ay kakampi, at hindi lahat ng kakampi ay nagpapakilala bilang kaibigan.